Tinutumbok rin kasi sa isang Pulse Asia survey na mahigit kalahati ng publiko o ng mga Pilipino ay tutol sa pagpapatalsik kay Vice President Sara. Aniya ni Drilon, "Mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my view, will never happen." The president, being the political leader, would have much of an influence on the impeachment proceedings. It fits his agenda because look, Karen, in my view, there are no numbers in the Senate to convict Sara. Mukhang may isang dilawan na nagising na sa kanyang pagkakatulog. At mukhang first time sasang-ayon di umano ng mga certified DDS sa sinabi na ito ng isang dilawan na si Frank Drilon. Ay ang malaking katanungan, kulang ba talaga ang bilang ng mga senador para makonvict si Vice President Sara o wala talagang jurisdiction ang 20th Congress? Nakakagulat nga daw na tila ang isang dilawan at dating senador ay tumino na ang kanyang kaisipan. Pero may point naman talaga ang sinasabi ni Frank Drilon. Walang numero sa Senado ang makakapagpakonvict kay Vice President Sara. Sayang lang ang oras. Samantala kitang-kita sa video na ito na kung paano hinayaan mangyari ni BBM ang lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isn't this all a budget issue, frankly? I mean, other countries are putting, I think, 8% to GDP, to health, more than 10% to education. But tayo, I mean, pasensya na kayo, nakita nyo naman, ang daming proyekto na mahalaga na nilagay sa unprogrammed funds. Tama. For later release sa Kongreso, sa BICAM. Ang nangyari, napunta ang marami sa ayuda ngayong 2025. To just correct you, Ms. Karen, yung for later release was the instruction of the President. For later release because questionable yung mga nilagay na mga lawmakers doon sa ika nga National Expenditure Program. Tinignan ng Pangulo yon, hindi siya satisfied dahil karamihan doon mga flood control, mga kung ano-ano na namang control na yan. But there are many that agencies that have been slashed, right? Tama. I mean, alam mo na slash. Kaya nga, because of that, Ms. Karen, naging unprogrammed as agencies na what the President, I heard, what the President wants is like, teka muna, may ganito ka, binawasan natin ang DepEd. Dapat sa Constitution, dapat DepEd ang pinakamarami. Bakit dito sa flood control, hindi naman yan, wala naman. Kaya marami tayong FLR for later release. Pero kung tatanungin mo ako, Ms. Karen, sabi mo pondo para sa health, ang tatanong ko siguro sa inyo na which would you prefer? Yung pondo na pondohan natin para sa PhilHealth na yan or pondohan na hindi natin mapupundahan dahil naibulsa ng ilang politiko. Which would you prefer? Nilayo ni Erwin Tulfo ang tanong. Ang tanong, bakit parang mas priority pa ng 'di ba, ng gobyerno ang paayuda kesa sa mga big ticket projects na dapat punduhan? Bakit may insertion pa rin pagdating dyan sa ayuda? Hindi mo man lang binanggit or minention yung ayuda? Okay, so ngayon punta na po tayo sa rules ng Senate mismo. So under Rule XLIV Unfinished Business Section 123. So XLIV po is 44, okay? Sa normal numbers, this is Rule 44 po. So you can find this po sa Senate website po. Ito yung rules of procedure po nila. So under Section 123, dinefine po nila dyan, unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status, okay? So interesting po to, no? Unfinished business taken up in the same status daw in the next session, okay? However, sa second paragraph nakalagay,
all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. So tatandaan po natin dito sa first paragraph, ang nakalagay po dyan is next session. In one Congress po kasi meron po yan silang 3 session within one Congress. Yan po yung kung nag-a-adjourn sila tapos parang nagsa-summer break tapos magre-resume ng session. So dun po, yan yun siya ngayon. Unfinished business in the previous session can be taken up dun sa next session after dun sa parang yun nga summer break nila ng Congress. Okay? However, pending matters and proceedings, once na tapos na talaga yung isang Congress as hindi pa natapos, it can only be taken up by the next Congress as if for the first time. So klaro po yan sa Senate rules nila. Tapos ngayon, kung titingnan po natin, ano ba yung impeachment? It is a proceeding within the Senate, diba? They will act as a impeachment court. Therefore, pwede po yan pumasok dito sa pending proceeding. So pag ganyan po, since it will terminate upon the expiration of one Congress, pag iti-take up nila yan ngayon sa 20th Congress, it is going to be as if presented for the first time. So dyan po ngayon, pwede rin sila magka-issue considering, diba, may 1-year bar rule dun sa isang impeachment matter. Hindi po pwede ikaw mag-file ng more than one impeachment complaint or mag-initiate ng more than one impeachment complaint in a span of 1 year. That is clearly prohibited po yan by the Constitution. Okay, so dito po sa rules mismo ng Senate pa lang, posible nang magka-issue yung Senate itself dun sa pag-carry over po ng impeachment proceeding from the 19th to the 20th Congress. Okay, ito po sa Senate rules. Ngayon punta naman po tayo sa Constitution natin. So dun po nakita nyo sa rules ng Senate mismo na all pending matters, proceedings shall be terminated upon the end of Congress and can be taken up only as if taken up for the first time. Ngayon tingnan natin yung actual provisions naman na regarding impeachment sa Constitution natin. Okay? So titingnan po natin Article 11, Accountability of Public Officers. This is the 1987 Philippine Constitution po. So yung power po ng Senate dito is in Section 3, Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, so on and so forth. So anyway, yung main purpose ko po, kaya ko to pinapakita sa inyo, kasi kung babasahin po ninyo tong provisions na to under the Constitution po natin regarding impeachment, wala po kayong makikita diyang nagsasabi na exempted yung impeachment trial from the rule dun sa Senate or from the general principles po of the legislative body, which is bawal mag-carry over yung certain matters to another Congress, considering each Congress po is a distinct congressional body from its predecessor or from its successor. Okay? Stated differently po, every time magkakaroon ng election, ibang composition po or iba yung treatment legally ng isang Congress dun sa past or sa future Congresses. Kasi yun nga po, they are elected, therefore they should be given their free will to do actions according po dun sa gusto nila. Diba? Kasi mahirap naman po kung yung mga actions ng previous Congresses is mapupunta dun sa new Congress. Paano naman po yung mga bagong members sa Congress na yun, ayaw na nila actionan yun. It is going to be unfair. Yun, alright guys, magandang araw sa inyo, no? Ito na naman ulit, si Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So yan, nakita nyo yung preview natin, no? Mga kababayan, no? Frank Drilon, bumaligtad na. Nilaglag si BBM. My God. So ito yung sinasabi ko, siguro nakukonsensya na sila mga kababayan, no? So kitang-kita rin kasi magagaling din to. Kasi sila man yung mga nagdaan sa mga katulad ng ganyan. So sinabi sa atin nito sa video na napanood nyo, ay talagang mahihirapan ma-impeach si BP Sara. Okay? So kasi yan sila may mga pinagdaanan na ng mga experience about sa mga ganyan. Pero yan, nakita nyo, hindi yan fake news mga babayan. Frank Drilon, nilaglag, bumaligtad na, lupet. So guys, reaction tayo. So okay, baka hindi mo mapapanood yung full video, umabot ka sa pagsasalitang ire. Nakita nyo naman yung preview. So bibigyan ng komento yan mga kababayan. Yun na nga ang maiko-komento ko dito. Pwede rin kayo magkomento dyan sa baba, dyan sa comment section. Okay, so yung pagiging Frank Drilon mga kababayan, no? Syempre nakikita niya po yan, itong papasok na 28th Congress ay walang bilang talaga ang mga uupo dyan, yung mga senador. Kasi yung 19 to 20, yung iba kasi dyan wala nang pakialam. Okay, depende na lang kung mababayaran yung mga yan. Pero bantayan natin to mga kababayan, ha. Andyan pa naman sila Kong Marcoleta. Okay, nakita nyo naman kung sino magiging Senate President. So sana ang magiging pulso ng taong bayan ay masunod talaga ng mga nakaupo dyan na si Kong Marcoleta. Ay, Kong Marcoleta. Senator Kong Marcoleta, dalawa kasi yan eh. Nasanay na ako kay Kong Marcoleta. Si Kong Marcoleta, Senator Kong Marcoleta ay hindi pa nagsasalita. Okay? Nandyan na yan. Huwag kayong mag-alala mga kababayan. Ha? Basta tayo, laging focus lang tayo. Dapat makialam tayo sa mga nangyayari sa bansa. Kasi
patindi ng patindi po ang tapos na yung politics, pero ito na naman, syempre bantayan natin, support tayo kay BP. Pero ngayon pa lang sa napanood yung video ay alam ko sana masaya kayo at ito'y babantayan po natin mga kababayan. At yun na nga, syempre kung mapapanood mo sana yung full video, sa preview pa lang makikita mo na talagang ang may kasalanan dito ho ay si BBM. Okay, tulad nyo kung napanood nyo dati, di ba, si Lenny dati ay i-impeach. Pag sinabi ng presidente, tulad si Tatay Digong, wag yung i-impeach yan, di ba? Wala silang nagawa. Ganun sana, pero si BBM mga babayan, wala siyang boses eh. Naging presidente ka pa, isa ka sa pinakamataas sa buong Pilipinas, no? Bakit ikaw ay walang nagagawa? So ibig sabihin yan, ikaw ho, Mr. President, ang may kasalanan ng lahat. Yun lang yun, napakabilis na isiping logic yan eh. Okay, isa pa. Napanood nyo po yung sa preview, kung umabot ka sa pagsasalita ko, itong si Erwin Tulfo sumablay. No? Si Karen Davila, in-interview siya about sa bakit daw mas marami pang ayuda ngayon 2025 kaysa sa mga project kung ano-ano. Okay, ang sagot niya, nakita nyo, sa mga flood control, but doon na po, my God, Sir Erwin Tulfo, kakapasok mo pa lang, bakit ganyan ho ang sagot mo? Ang tanong, bakit mas maraming ayuda? My God, I hate scammers. Ay, nay. Mga kababayan, ang tinatanong kasi ni Karen Davila, bakit nga ay mas maraming ayuda ang nangyari ngayong taon na to? Okay? Dahil nandiyan si Tamba, si Mr. Tambaloslos, Mr. Ayuda. Okay, nasaan na yung mga ayuda? Nakatulong ba yan sa taong bayan? Pang isang linggo, pang 3 araw, okay na. Pero kung yung milyon-milyon na yan na mga naibigay sa ayuda ay nailagay sa mga magagandang proyekto na dapat ay makakatulong everyday sa mga taong bayan na mga nakatira sa Pilipinas, mas maganda ho. Yan hong ayuda na yan, pang 3 araw, pang 5 araw, yung 3,000, 5,000, wala na ho yan, naitae na ho yan ng Pilipino. Pero ang kailangan po kasi ng mga Pilipino is yung continuous na makakatulong po sa taong bayan. My God, ano ba naman to? Diyos ko, hindi ba? Yang ayuda na yan, milyon-milyon, kung nailagay yan sa magagandang proyekto. Kita nyo mga babayan, si Tatay Digong hindi mahilig hong ganyan. Nagbibigay ng ayuda yan kung talagang kailangan na kailangan, tulad ng pandemic. Talagang kailangan ng ayuda dahil wala po makakapagtrabaho. Ngayon po, nakakapagtrabaho ang mga tao. Dapat kung nakakapagtrabaho ang mga tao ngayon, doon sa mga proyekto dapat ilalagay ang mga pondong binibigay ng mga ayuda na yan. Lentek! Diba? My God, I hate scammers. Diba, mga kababayan? Diyos ko, ito mga kababayan, sa video na to napanood nyo si Atty. Nel. Okay, kung gusto nyo mapanood yung full video, nasa full video natin. Kasi pinakita ko po sa inyo yung magagandang preview lang na nagsalita si Atty. Nel. Isang DDS po yan, na kasamahan natin DDS na attorney. Napakalupit niyan, kitang-kita naman din dyan. Ikukwento ko sa inyo na napakalakas po ng laban ni BP Sara. Okay, kasi 19 to 20 19 Congress to 20 Congress. Napanood nyo naman yung sinabi niya. Pero kung gusto nyo panoorin at maunawaan nyo talaga yung kanyang mga sinabi sa kanyang vlog na mapapanood nyo pagkatapos ko magsalita, ay talagang 101% panalo tayo. Okay? Pero syempre, samahan nyo rin ng panalangin. Kasi iba ang nagagawa ho ng pera. Okay? Baka masupalpalan na naman o ano man. Pero at least andyan po kayo, sama-sama po tayo na maki-isyoso sa nangyayari sa bansa. Kasi biruin nyo mahigit 50% na ayaw talagang ma-impeach si BP Sara. At sa mga survey at may tiwala ang mga tao sa Duterte pa rin. Tatay Digong wala na sa posisyon, wala na sa pagka-presidente, pero napakataas pa rin ang pagtitiwala ng mga taong bayan kay Tatay Digong. Kay BBM wala na, lagapak na. Siya yung pinaka mababang rating sa buong Pilipinas na naging presidente. My God. 'Di ba? Diyan pa lang mga kababayan, yung trust, record ng isang dating pangulo na nag-endorso ng mga senador na alam naman natin na ang Duterte ay panalo. Pero anong nangyari? George Garcia, may karma ka rin pagdating ng panahon. Maupo lang, mabalik lang si BP Sara. Lahat ho kayo kakarmahin. Si Torre, naging chief na naman ng PNP. My God. Sige, hintay-hintay lang muna tayo mga babayan. Ngayong kapangyarihan nila is ngayon.
ang lahat ng bagay, bakal nga eh. Kahit sabihin mo na napakatibay niyan, may panahon na araw at panahon din na siya ay makakasama na ng lupa dahil siya ay rurupok na. Ganyan lang. Lahat naman tayo, kahit na sabihin mo na ikaw na pinakamayaman sa buong mundo, mamamatay at mamamatay ka pa rin. Hindi kayang tubusin ng pera mo ang kaluluwa mo pag ikaw ay namatay na. My God. Pero yan, ganun lang talaga. Tayo mga mahirap ay magbanat ng buto. Huwag umasa sa mga ayuda ng mga binibigay ng mga yan kasi pang ilang araw lang yan mga kababayan, no? Kanya-kanya na lang tayong diskarte sa buhay, ha? At maghintay tayo sa tamang pagbabago. So ngayon, patuloy tayong nakikibaka. Patuloy tayong nakikialam sa mundo ng politics, sa mundo ng mga nakaupo dito sa Pilipinas. Sama-sama ho tayo na magpe-pray na sana matatapos na rin yung paghihirap ng bawat Pilipino at may mauupo talaga na hindi corrupt. Yung hindi ko nasasabihin na I don't want the scammers. Diba? Mga kababayan. So mga kababayan, hanggang dito na lang tong ating reaction video. Ayun, nakita nyo naman. So sana umabot kayo sa pagsasalita ni Boy. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. At kung hindi ka pa nakalike, like ka na. At kung gusto mo i-play pa ang full video, napakaganda nito. At kung hindi naman, at least naikwento ko na sa inyo ang laman ng video dahil baka may ginagawa ka pa dyan at busy ka pa. Maraming salamat po sa iyo. Shout out sa iyo at maraming salamat sa mga nag-like, mga kumare, mga subscribers dyan. So ano pang hinihintay mo, Boy? I-play mo na yung video at sama-sama tayong manood ng malupit na vlog na ere. Play mo na yung Boy. Let's go, let's go, let's go! 2 linggo na lang bago mag-adjourn ang 19th Congress. At sa June 2, ipepresenta na ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Ngunit ayon naman kay Senator-elect Tito Soto ay mayroong posibleng implikasyon na kung may tatawid ba ang impeachment trial sa 20th Congress na magsisimula pa sa Hulyo. Ayon nga kay Tito Soto sa impeachment rules, kailangan tapusin ang impeachment. Ang Senate rules nga daw ang nagsasabi, based on the Constitution, na kapag adjourn na, tulad na lamang ng 19th Congress, mawawalan na ng bisa ito pagdating sa 20th Congress dahil magkaiba ang 19th at 20th Congress. Samantala sa isa namang panayam kasama si Attorney Karen Jimeno sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, giniit ni Frank Drilon na walang sapat na numero o walang sapat na boto sa Senado upang hatulan si Vice President Sara para makonvict si Vice President Sara. Bukod pa sa isyong mga legal at procedural, giit ni Drilon, posibleng questionin ng kampo ni Vice President Sara ang jurisdiksyon ng 20th Congress sa isang kasong isinampa noong 19th Congress. Posible nga rin daw na ibasura ito sa maagang yugto pa lamang. Tinutumbok rin kasi sa isang Pulse Asia survey na mahigit kalahati ng publiko o ng mga Pilipino ay tutol sa pagpapatalsik kay Vice President Sara. Aniya ni Drilon, mark my word, there will be no trial in my assessment. The impeachment complaint is there, but the trial, in my view, will never happen. The President, being the political leader, would have much of an influence on the impeachment proceedings. It fits his agenda, because look, Karen, in my view, there are no numbers in the Senate to convict Sara. Mukhang may isang dilawan na nagising na sa kanyang pagkakatulog. At mukhang first time sasang-ayon di umano ng mga certified DDS sa sinabi na ito ng isang dilawan na si Frank Drilon. Ang malaking katanungan, kulang ba talaga ang bilang ng mga senador para makonvict si Vice President Sara o wala talagang jurisdiction ang 20th Congress? Nakakagulat nga daw na tilang isang dilawan at dating senador ay tumino na ang kanyang kaisipan. Pero may point naman talaga ang sinasabi ni Frank Drilon. Walang numero sa Senado ang makakapagpakonvict kay Vice President Sara. Sayang lang ang oras. Samantala kitang-kita sa video na ito na kung paano hinayaan mangyari ni BBM ang lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Pero todo deny pa rin na ang lolo mo
Panoorin natin ng buong video. The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan eh. Mostly for sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along. I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. So, let's see what happens. Grabe. Grabe, BBM, no? Ako ang nalulungkot. Sobrang nakakalungkot. Hinayaan mo lahat na mangyari yan. That's for sure. Pwede mong sabihin sa harapan namin, hindi ikaw may pakana ng impeachment, hindi mo gusto ang impeachment, pero hinayaan mo yan lahat na mangyari. Kakalungkot. Grabe. Alam niyo mga lord, sana talaga wag tayo traidorin, 'di ba, ng mga taong tinulungan natin kasi ang sakit. Katulad sa ginawa ni BBM. Imaginein mo 'di ba? Ginulo nila ang mga Duterte, niligawan nila ang mga Duterte, pinuntahan pa nila ng Davao para makipagtandem sila, para makabalik ulit ang mga Marcos. Tinulungan sa kampanya, tinulungan ni VP Inday, tinulungan para manalo. And yet, ang gagawin lang ni BBM at ang sasabihin lang niya, let's see what happened. Grabe, BBM. Ikaw na. Wala na akong masabi. Speechless. Ay, yung lying in doon, mura to. But Senator Erwin, isn't this all a budget issue, frankly? I mean, other countries are putting, I think, 8% to GDP to health, more than 10% to education. But tayo, I mean, pasensya na kayo, nakita nyo naman, ang daming proyekto na mahalaga na nilagay sa unprogrammed funds Tama. for later release sa Kongreso, sa BICAM. Ang nangyari, napunta ang marami sa ayuda ngayong 2025. To just correct you, Ms. Karen, yung for later release was the instruction of the President. For later release because questionable yung mga nilagay na mga lawmakers doon sa ika nga National Expenditure Program. Tinignan ng Pangulo yon, hindi siya satisfied dahil karamihan doon mga flood control, mga kung ano-ano na namang control na yan. But there are many that agencies that have been slashed, right? Tama. I mean, alam mo naman ang stash. Kaya nga, because of that, Ms. Karen, naging unprogrammed as agencies na what the President, I heard, what the President wants is like, teka muna, may ganito ka, binawasan natin ang DepEd. Dapat sa Constitution, dapat DepEd ang pinakamarami. Bakit dito sa flood control, hindi naman yan, wala naman. Kaya marami tayong FLR for later release. Pero kung tatanungin mo ako, Ms. Karen, sabi mo, pondo para sa health. Ang tatanong ko siguro sa inyo na, which would you prefer? Yung pondo na pondohan natin para sa PhilHealth na yan, or pondohan na hindi natin mapupondohan dahil naibulsa ng ilang politiko. Which would you prefer? Nilayo ni Erwin Tulfo ang tanong. Ang tanong, bakit parang mas priority pa ng, 'di ba, ng gobyerno ang paayuda kesa sa mga big ticket projects na dapat punduhan? Bakit may insertion pa rin pagdating dyan sa ayuda? Hindi mo man lang binanggit or minention yung ayuda? Marami ng mga senador ang nagsasabi na hindi talaga matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara pagdating ng 20th Congress. At kapag itinuloy nila, sayang lang ang oras dahil kulang ang boto
para makonvict si Vice President Sara at mapatalsik bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Is that pwede daw tumawid yung impeachment sa next Congress considering na if we apply the regular rules or the general principles on judicial bodies, on judicial courts, once a court acquires jurisdiction daw po of a case, is tutuloy at tutuloy daw po yung kaso regardless kung sino yung judge na nakaupo doon. Yan yung argument na ginagamit po nila SP Chis Escudero and yung iilang prosecutors po under the House of Representatives. So ngayon, ang next question po natin, itong question number 3, pwede ba tumawid sa 20th Congress ang impeachment if nasimulan sa 19th Congress in relation to that argument? Yung mere fact po na if we apply yung judicial rules, once the court acquires jurisdiction, regardless kung sino ang judge, pwede mag-crossover yung isang impeachment. Yun po yung sasagutin natin, okay? At para po masagot yan, may papakita po muna ako sa inyong iilang cases. Okay, pero before po tayo mag-discuss ng cases natin, just a quick reminder lang po to everyone. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube ko, sana po makasubscribe kayo. At kung nasa Facebook or TikTok naman po kayo nanonood, sana po makafollow naman kayo, okay? So pag sa Facebook po or TikTok, wag po kayong mag-subscribe kasi may bayad doon. Yung gagawin nyo po dyan is follow. Sa YouTube naman po is subscribe. Yun yung subscription na tinatawag. Sa YouTube, wala pong bayad yan, okay? Gusto ko lang po klaruhin. So ngayon, tuloy na po tayo sa actual case po natin. So yung first case po na i-discuss ko, ito po yung case involving the widow po of former Chief Justice Corona. So ito po yung letter of Miss Maria Cristina Rocco Corona requesting the grant of retirement and other benefits to the late former Chief Justice Renato C. Corona and her claim for survivorship pension as his wife under Republic Act 1946. Okay, AM number 200710-SC January 12, 2021. So kung gusto nyo po basahin, hanapin nyo lang po to sa Supreme Court Library. Makikita nyo po yan doon. Okay, search nyo lang po to. So ngayon, punta po tayo sa definition of the impeachment proceeding dito po based on this case. So una-una po tingnan natin ano yung define ng case na to. Okay, ang sabi po dyan, impeachment is thus designed to remove the impeachable officer from office, not punish him. Okay, it is purely political and it is neither civil, criminal, nor administrative in nature. No legal actionable liability attaches to the public officer by a mere judgment of impeachment against him or her, and thus lies the necessity for a separate conviction for charges that must be properly filed with courts of law. So from this definition po, ang importanteng i-take note po talaga natin is this part here, yung it is purely political and is neither civil, criminal, nor administrative in nature. So kung makita po nyo, the nature of an impeachment proceeding is political, di ba? Yan yung isa sa definition dito sa sinabi po nung case dito ni former Chief Justice Corona dun sa widow po niya. Ngayon punta naman po tayo sa isa pang kaso kung saan may definition po ulit yung impeachment proceedings. And by the way po pala, klaruhin ko lang the reason po kung bakit madaming iiba-ibang opinions po, professional assessment yung mga lawyers regarding this question kung pwede talaga tumawid. Kasi tatandaan po natin, this is what we call an issue or a matter of first impression po sa bansa po natin. Ibig sabihin, ito po ang pinakaunang time na magkakaroon ng ganitong impeachment proceeding kung saan tatawid po in 2 congresses ang isang impeachment case. Therefore, because wala pa pong interpretation yung Supreme Court as to that issue, meron po talagang gray areas pa kung saan open for argument po talaga between and amongst lawyers po. So yan po yung rason kung bakit iba-iba, okay? So anyway, ngayon punta na po tayo sa second case natin. So ito po yung case ni former Chief Justice Sereno. So si Solgen Calida po versus Sereno. GR number 237428 May 11, 2018. So again, you can read this po sa Supreme Court e-library. Kung gusto po nyo, i-search lang po ninyo to. And i-clarify ko lang din po pala, si Justice Sereno, she was not impeached. What she underwent po is what we call a quo warranto proceeding. However, under this case po, in-explain pa rin kung ano yung definition ng impeachment or kung ano yung nature po ng impeachment proceeding. Okay, so dun po sa case ni Sereno, una-una po natin kailangan i-take note dyan is kung ano yung define, kung paano define po ng Supreme Court yung mga decisions ng impeachment court po. So ang sabi po nila dyan, as an impeachment court, the Senate's jurisdiction and the effect of its pronouncement is as limited under the Constitution. It cannot rule on the constitutionality of an appointment of a member of the Supreme Court with jurisprudential binding effect because rulings of the impeachment court being political rather than a judicial body do not form part of the law of the land. Okay? So ang point po ng Supreme Court dito is that yung impeachment court nga, it is a political body rather than a judicial body. Kaya nga daw po, yung decision sila does not form part of the law of the land or hindi po siya magiging jurisprudence. Okay, yun po yun. Pero ang pinaka-important pong iti-take note natin dito is this one, being a political rather than a judicial body. Okay? So take note po, it is a political body po yung impeachment court at hindi po purely a judicial body. Tapos yung next po niyan dito, pupunta naman tayo
sa dissenting opinion ni Justice Leonen in the same case po, kung saan dinefine din po niya kung ano yung impeachment case, kung bakit sui generis yung impeachment proceeding po. So this one naman po is the dissenting opinion to ni Justice Leonen, kung saan dinefine po niya ano yung impeachment. So sabi po niya dito, impeachment is characterized as sui generis, as a sui generis proceeding. So ibig sabihin po ng sui generis, it is a class of its own, meaning unique po siya na proceeding, 'di ba? Tapos sabi po niyan, it is both legal and political in nature. It is legal in the sense that like criminal cases, it requires basic evidentiary rules and due process, and administrative naman daw po proceedings since it results in the removal and disqualification of the official, and then it is political in the sense that it is used as a constitutional measure to designed to protect the state from official delinquencies, malfeasance, the punishment of others, of the offender being merely incidental. Okay? So kung makita po niya, again, unang-una po, ang keyword po natin dito is sui generis yung impeachment, meaning it is a class of its own and it is a mixture daw po of both legal and political in nature. So again, ang reason kung bakit ina-emphasize ko po yan sa inyo, since it is sui generis, it is political in nature and with a sense of legal procedure, therefore hindi po natin pwede strictly apply ngayon yung basic definition or rules of judicial proceedings or judicial courts in an impeachment court. Okay? Kasi tatandaan po natin yung impeachment proceeding po that is under the Constitution given to a body who is composed of politicians, mga senators. Kaya nga siya mainly kinoconsider as political in nature, tapos secondary lang yung pagiging legal aspect po niya. Yan po yung paulit-ulit talagang sinasabi ng Supreme Court regarding the definition of an impeachment court. Okay? So ngayon, baka nagtataka po kayo, bakit ko ba yun ina-emphasize sa inyo? Kasi kung tatandaan po natin si Senate President Chis Escudero and yung ilang House prosecutors po, lagi po nilang argument kung bakit pwede daw tumawid yung impeachment to another Congress is because if we apply daw the basic rules of judicial courts, once a court acquires jurisdiction over a case, therefore pwede na daw yun siya mag-assume ng case na yun kahit na magpalit-palit ng judges. Yan po yung reasoning nila. So yan po yung point ko doon kasi lagi po nilang ina-emphasize or ginagamit nila yung strict definition ng judicial courts in relation to impeachment courts, diba? But like what I have showed you po and what has been consistently held po by the Supreme Court, the impeachment process po is purely political in nature. Therefore, dapat hindi natin i-apply strictly yung mga definition ng mga judicial courts sa kanila. Okay? So kung ngayon, kung hindi po natin strictly apply, paano po natin i-interpret yung impeachment court regarding that issue, kung pwede ba yun tumawid, considering na nag-take oath na yung mga senator judges at nag-assume na ng jurisdiction yung impeachment trial court during the 19th Congress. And to answer that po, unang-una papakita ko po muna sa inyo yung Senate rules po nila mismo. Okay? Okay, so ngayon punta na po tayo sa rules ng Senate mismo. So under Rule XLIV Unfinished Business Section 123. So XLIV po is 44, okay? Sa normal numbers, this is Rule 44 po. So you can find this po sa Senate website po. Ito yung rules of procedure po nila. So under Section 123, dinefine po nila dyan, unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. Okay? So interesting po to, no? Unfinished business taken up in the same status daw in the next session. Okay? However, sa second paragraph nakalagay, all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. So tatandaan po natin dito sa first paragraph, ang nakalagay po dyan is next session. In one Congress po kasi, meron po yan silang tatlong session within one Congress. Yan po yung kung nag-a-adjourn sila, tapos parang nagsa-summer break, tapos magre-resume ng session. So dun po, yun siya ngayon. Unfinished business in the previous session can be taken up dun sa next session after dun sa parang yun nga, summer break nila ng Congress. Okay? However, pending matters and proceedings, once na tapos na talaga yung isang Congress as hindi pa natapos, it can only be taken up by the next Congress as if for the first time. So klaro po yan sa Senate rules nila. Tapos ngayon, kung titingnan po natin, ano ba yung impeachment? It is a proceeding within the Senate, diba? They will act as a impeachment court. Therefore, pwede po yan pumasok dito sa pending proceeding. So pag ganyan po, since it will terminate upon the expiration of one Congress, pag iti-take up nila yan ngayon sa 20th Congress, it is going to be as if presented for the first time. So dyan po ngayon, pwede rin sila magka-issue considering, di ba, may 1-year bar rule dun sa isang impeachment matter. Hindi po pwede ikaw mag-file ng more than one impeachment complaint or mag-initiate ng more than one impeachment complaint in a span of 1 year. That is clearly prohibited po yan by the Constitution. Okay, so dito po sa rules mismo ng Senate pa lang, posible nang magka-issue yung Senate itself dun sa pag-carry over po ng impeachment proceeding from the 19th to the 20th Congress. Okay, ito po sa Senate rules. Ngayon punta naman po tayo sa Constitution natin.
So dun po nakita nyo sa rules ng Senate mismo na all pending matters proceedings shall be terminated upon the end of Congress and can be taken up only as if taken up for the first time. Ngayon tingnan natin yung actual provisions naman regarding impeachment sa Constitution natin. Okay? So titingnan po natin Article 11, Accountability of Public Officers. This is the 1987 Philippine Constitution po. So yung power po ng Senate dito is in Section 3, Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment, so on and so forth. So anyway, yung main purpose ko po, kaya ko to pinapakita sa inyo, kasi kung babasahin po ninyo tong provisions na to under the Constitution po natin regarding impeachment, wala po kayong makita diyang nagsasabi na exempted yung impeachment trial from the rule dun sa Senate or from the general principles po of the legislative body, which is bawal mag-carry over yung certain matters to another Congress, considering each Congress po is a distinct congressional body from its predecessor or from its successor. Okay? Stated differently po, every time magkakaroon ng election, ibang composition po or iba yung treatment legally ng isang Congress dun sa past or sa future Congresses. Kasi yun nga po, they are elected, therefore they should be given their free will to do actions according po dun sa gusto nila. Diba? Kasi mahirap naman po kung yung mga actions ng previous Congresses is mapupunta dun sa new Congress. Paano naman po yung mga bagong members sa Congress na yun, ayaw na nila actionan yun. It is going to be unfair. Okay? And for analogy po, bibigyan ko kayo ng example. Let's say po sa 20th Congress ngayon, yung ilang members po dun may gusto silang mga bill dun sa 19th Congress, 'di ba? Na na-enact po during the 19th Congress. Yung mga members po ba sa 20th Congress, are they now allowed to go back to the 19th Congress and claim that they are also principal authors of those bills? Syempre hindi po, 'di ba? Kasi again, each Congress is treated separately or differently. Therefore, may kanya-kanya po silang actions. So ngayon, kung titingnan po natin, since yung impeachment complaint was started during the 19th Congress, kung ako po tatanungin, it would be unfair ngayon na pagpunta sa 20th Congress, biglang pwede po makialam yung members of the 20th Congress, 'di ba? Kasi yun nga, they were not involved in the initiation of that impeachment complaint. So ngayon, why must they suffer the burden of that impeachment complaint? Let's say kung valid ba yung impeachment complaint na yun, or kung void ba yun, or kung illegal, bakit po ngayon 20th Congress yung basically mas-stress or ma-hassle for the actions po of previous Congresses? Yan po yung general principle, one of the general principles po of the legislative structure po ng government natin, in that every Congress is different from one another para po they have the free hand to perform or to do actions po according to their will, at hindi yung pinamana lang sa kanila dahil yun nga inaksyonan ng lumang Congress. Because in that sense po, if we will allow that, it will defeat the purpose ngayon yung pag-election mo, 'di ba? Kasi bakit ka pa po mag-e-elect kung continue lang pala yung trabaho previously? Kasi basically ito pa lang yung Congress, uulitin lang din yung previous Congress. Para pong ganun kasi yung mangyayari dyan. And it is for that reason po kung bakit yung Constitution natin treats the House of Representatives as not a continuing body. Okay? So anyway, medyo napunta po tayo sa House of Representatives. Now going back to the Senate po, regardless if the Senate is a continuing body, wala po kasing nakalagay dito sa Constitution natin na exempted yung impeachment trial from that limitation na bawal mag-crossover yung certain government or certain actions po ng Senate. And as what I have shown po earlier, since the Senate rules itself states there na after the termination of Congress, kailangan ulitin nila from the start, edi pasok din po doon yung impeachment proceeding if you ask me. Okay? And one more thing that I would just like to emphasize po ulit is that since the impeachment as repeatedly defined and explained po by the Supreme Court is political in nature, hindi po natin dapat basta-basta strictly apply yung definition ng judicial courts o mga regular courts po in an impeachment court, di ba? Because again, an impeachment court is sui generis, meaning it is unique and it is a mixture of political, legal, and administrative, but mainly po political in nature po talaga siya. So dapat po, again, kung babasahin po natin yung impeachment proceedings, mas magfo-focus po tayo dapat or mas magkakaroon tayo ng biases po towards dun sa provisions regarding the political nature po of our legislative branch. Hindi po dapat mas tututukan natin yung judicial branch because yun nga po, the impeachment proceeding is mainly political in nature, it is sui generis, and it is also governed and controlled po by politicians, by senators po, di ba? Kaya dapat po, when we interpret impeachment provisions, we must correlate it more towards the side of the political nature of the legislative body of our government. Okay?
Okay, so sobrang haba po na explanation ko doon. Nakalimutan ko na may number 5 question pa po pala tayo. Okay, so number 5, if the Supreme Court will issue a TRO or an injunction, kailangan ba sundin ng Senate? So kung ako po tatanungin, the Senate should follow the Supreme Court. Although meron po kasi tayong principle, di ba, na the Senate, Legislative, and the Executive are co-equal branches. Therefore, hindi sila pwede mag-interfere regarding certain functions nila. Pero kung clearly po may mapapakita po yung petitioner sa Supreme Court na there is what we call grave abuse of discretion, pwede pa rin naman po mag-step in yung Supreme Court niyan, considering this will now be an interpretation of the Constitution na function po ng Supreme Court. At tatandaan po natin, yung may final say po talaga on how to interpret constitutional provisions is the Supreme Court. Yun po yung trabaho talaga nila, i-interpret yung batas po natin at ng Constitution. So kung sa tingin po ng Supreme Court merong constitutional violation yung action ng Senate, ng House of Representatives, and the only remedy that they have para mapigilan yung constitutional violation na yon is via a TRO or an injunction, kung ako po, it is proper for the Supreme Court to issue. But again, that's going to be now a very sensitive topic kasi yung co-equal branch po sila, di ba? However, since the issue is a constitutional interpretation, yun po yung function ng Supreme Court under the Constitution, okay? But anyway, klaruhin ko po palang ulit sa inyong lahat. Tandaan po natin, this is a case of first impression or an issue of first impression, meaning this is the first time na magkakaroon po tayo ng ganitong issue. Kaya madami po talagang gray areas open for argument. Meron pong mga pro-impeachment, anti-impeachment. So, yan po. Ako po personally, yung position ko talaga, sundin lang natin yung basic principles of the Constitution, okay? Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin binigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oik. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O.
Oh, yan. 3 na. Pang-apat na sardinas. Okay na.